Nagtanim kami ng napakaraming talong ngayong araw at para nga sa tanghalian namin ay nagluto ako ng adobo sa gata na bibi at manok at meron ding kasama na sinigang na isda. Wala pala kami ngayong araw sa bundok ng Tralala. Nandito kami ngayon sa bukid ng pinsan ko at napakaganda nga ng tanawin dito. Sa dami nga na nakita ko na pinulat nila ng mga talong, talagang malawak-lawak na lupa ang kailangan taniman nito. Bukid na bukid talaga itong pinuntahan namin at talagang malayo siya sa mga kabahayanan. Marami din pala silang mga tanim dito na mga gulay at hindi lang kakaunti, talagang marami. Bukod sa mga okra na to na malalaki na at pwede nang pitasan ng bunga, meron pa silang mga tanim na okra na maliliit pa lang at mas malawak yun. Meron din silang tanim dito na sibuyas at meron ding pipino na hindi naman ganun karamihan. Tapos eto naman palang lupa na to na niruruturo ngayon, yan yung tataniman ng talong, talaga namang napakalawa. Mamayang hapon pa pala kami magtatanim kasi ngayong umaga hindi pa tapos bungkal-bungkalin yung mga lupa. At para naman sa tanghalian namin, nagpakata yung pinsan ko ng isang manok at isang bibi. Pagsasamahin na palang lutuin yung karni ng bibi at saka karni ng manok. At ang luto nga na gagawin ko ay adobo sa gata. Nakakatuwa din magluto dito sa kanila kasi kahoy yung gamit nila at marami silang panggatong. Malapit pala sila sa ilog at yung mga kahoy nga na naaanod sa ilog, yun yung kinukuha nila at ginagawa nilang panggatong. At habang nakasala nga dyan yung karne na niluluto ko, inintindi ko na rin pala tong nyog na pinakayod kanina. Dalawang nyog pala to kaya siguradong malasang malasa ang lulutuin ko na adobo sa gata. Natutuwa din pala ako dito sa bumbahan nila kasi napakagaan niya na bumbahin siguro dahil nga malapit sa ilog kaya ganun. Pagkatapos kong magpiga, syempre yung sapal ay para naman sa mga manok na alaga nila dito. Tinimplahan ko na rin pala itong niluluto ko ng toyo, asin, paminta at saka kaunting pampalasa at maglalagay din ako ng sili. Bukod nga sa lulutuin ko na adobo sa gata na manok at bibi, magluluto din pala ako ng sinigang na isda. Marami kasi yung talong na itatanim namin kaya siguro masarap ang paulam ngayong tanghalian ng pinsan ko. Para mabilis kami na matapos sa pagluluto, gumawa din pala kami ng isang kalan pa sa labas at dito na nga muna sinalang yung sinaing. Medyo malambot na yung karne na niluluto ko kaya naman nilagay ko na nga dyan yung gata at niluto ko nga lang siya dyan ng mga 20 minutes pa bago ko siya hinango. At para naman nga sa sinigang na isda na lulutuin ko, nanguha kami ni mama ng halaman na rosel at ito nga yung gagamitin namin na pang-asim. Masarap humigop ng sabaw kapag ang gamit na pang-asim ay dahon ng rosel. Mas maganda nga sana kung yung bulaklak niya, kaya lang wala pa kasi siyang bulaklak ngayon. Luto na yung sinaing sa labas at tapos na rin ako sa pagluluto ng ulam. Kaya naman nagsimula na nga kami dito sa pagkain ng tanghalian. Sabi ko kahapon magsisimula na ako ngayong araw sa pagdiet, kaya lang ang sarap na naman kasi ng ulam kaya siguro bukas na lang ulit ako magda-diet. Sa dalawa pala na niluto ko, pinaka the best yung adobo sa gata. At pagkatapos nga ng tanghalian, mga bandang 2:00 naman to ng hapon, ay nagluto naman ako ng shabu-shabu. Bali 3 flavor pala ng noodles yung dala-dala namin dito kaya 3 lutuan din ang ginawa ko. Pagkatapos kong magluto dyan, abay syempre kumain ulit kami at nauna na nga ang merienda namin bago magtanim ng talong. Napakarami nga ng tinanim namin na talong kaya siguro masarap nga yung ulam namin ngayong tanghalian. Mga 2 oras din siguro kami dyan na nagtatanim ng talong. Mabilisan din kami na natapos kasi kahit na marami yung talong na itatanim namin, marami din naman kami na magtatanim. At dito naman pala sa ilog na to, dito sila kumukuha ng pandilig. Medyo nakakabahala nga lang itong lupa na pinagtataniman ng talong kasi talagang napakalapit niya sa ilog. At pagkatapos pala namin diyang magtanim, may umuwi na rin kami. At habang papauwi nga kami, meron pa kami nakita ng kapatid ko ng mga rosel sa gilid ng daan. Siguro mga nasa 10 piraso din yan yung binunot na puno ng kapatid ko at itatanim niya na kaagad yan pagkarating sa bahay mamaya. Wala kasing ganitong halaman dito sa bundok ng Tralala kaya nakibunot kami kanina sa may tabing daan. At sana nga mabuhay lahat ng tinanim ng kapatid ko na halaman na rosel. See you lang for today's video. Thank you for watching!